Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung kaya ba natin baguhin ang tadhana o decrees of God. At ang Bible verse natin ay 2 Timothy chapter 1 verse 9. Ang topic natin na patungkol sa decrees of God o ang kautusan ng Diyos. Sa Westminster Shorter Catechism, sinasabi dito na the decrees of God are His eternal purpose, according to the counsel of His will, whereby for His own glory He has foreordained whatsoever come to pass. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin nito? Sinasabi dito na ang lahat ng bagay na nangyari sa ating buhay, mabuti man o hindi natin maintindihan o magulo sa ating isipan, ay ayon sa plano ng Diyos. Siya ang may control sa lahat ng bagay at ang kanyang mga kautusan ay hindi nagbabago. At ang nilalaman naman ng ating Bible verse na 2 Timothy chapter 1 verse 9 ay, who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ before the world began. Mababasa dito na ang ating kaligtasan at ang ating buhay ay nakasentro na sa plano ng Diyos o may nakalaan ng plano sa atin ng Diyos bago pa man magkaroon ng mundo. Hindi ito tungkol sa kung anong kaya natin gawin o kung anong ating nararapat na gawin, kundi ayon sa kanyang biyaya at layunin. At narito naman ang tatlong mahalagang aral tungkol sa decrees of God. Unang-una ay, God's decrees are eternal. Ang plano ng Diyos ay hindi nagbabago. Ito ay hindi na permanente na o nakalaan na bago ka pa man ipanganak sa ating mundo. Mayroon ng layunin ng Panginoon para sa atin. Hindi ito napipilitan ng mga pangyayari sa ating buhay. Dahil ang plano ng ating Panginoon ay mula pa sa walang hanggan. Ikalawa ay God's decrees are made solely by His decision. Walang sinuman ang pwedeng makialam o baguhin ang desisyon ng Diyos. Maraming beses na natin gustong intindihin kung bakit nangyayari ang ilang bagay sa ating buhay, pero dapat natin tandaan na ang Diyos ang may ganap na kaalaman. Ang kanyang mga desisyon ay hindi base sa ating kagustuhan, kundi sa kanyang banal na kalooban. Maaaring tayo ay binibigyan ng mga pagsubok upang tayo ay mag-improve o mas lumakas pa ang ating katangian. Katatlo ay God's decrees are directed toward His glory. Lahat ng nangyayari ay para sa kalawalhatian ng Diyos. Minsan, may mga pagsubok tayong magulo sa ating isipan, pero sa bandang huli, ang layunin lamang ng Diyos ay para may pakita ang kanyang kapangyarihan, awa at pagmamahal sa atin. Ang kanyang mga plano ay hindi para ipahamak tayo, kundi para sa kanyang kaluwalhatian at para sa ating kabubuti. Kung kaya mga kapatid, ang matututunan natin sa devotion natin ngayong araw ay bawat isa sa atin ay may nakalaang plano ang ating Panginoon sa atin. At maaaring ang mga pagsubok na ito ay makakatulong upang mas mag-improve tayo o mas makilala natin ng Diyos. Dahil ang tunay na plano ng Diyos ay hindi para ipahamak ka, kundi para mailagay ka sa kabutihan at magkaroon ka ng kaligtasan sa iyong buhay. At huli mga kapatid, ako si Adrian Bernales ng Batch 3. Maraming salamat sa panonood.